Loob kasi ng mag-asawang Cardema kasi po tinanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos, overage kasi bilang chairperson ng National Youth Commission. Pinalitan na po ni Joseph Francisco Ortega. Disqualified na po siya, overage, hindi na sa youth. Sabi ng Voice of Millennial, Duterte youth anya na hindi man youth. O ngayon, siyempre, may mga kaibigan din siyang congressman, mangilan-ilang na lang po sila na mag-endorse niyan. Na ang reading natin mga kababayan, para lang po gumanti at para sa propaganda man lang mga kababayan, sabihin na yung ating Pangulo na-impeach, may nag-file ng impeachment. Pero siyempre, minority sila, kahit na may mag-endorse, kung walang sapat na numbers, hindi man po ma-impeach tulad ni Sara. Ang nag-endorse mga kababayan, ang pumirma, 245 lahat. Nadagdagan pa, 215 yung una na pumirma. May humabol pa, naging 245. Overwhelming mga kababayan. At itong mga kaalyado ng ating Pangulo sa Kongreso, sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez, hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Pag-usapan po natin yung breaking news ngayon kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, finailan po ng impeachment complaint. May nag-file na po ng impeachment complaint sa ating Pangulong Bongbong. Yung grupong Duterte Youth na hindi man youth. Gustong gumanti mga kababayan, yung mga Duterte, ginamit yung Duterte Youth na hindi man youth. Ayan po. Kaya sabi ng Voice of Millennials, Duterte Youth na di naman youth ay naghain ng impeachment complaint laban kay BBM kaugnay sa pag-aresto kay Digong. Yan o. Report ng ABS-CBN, Cardema couple to file Marcos impeachment complaint. Duterte youth na hindi man youth. Pero before natin pag-usapan mga kababayan yung balitang yan, na alam natin hindi man magtatagumpay, sila man lang po ang mag-endorse niyan. Majority ng mga congressmen po, suportado yung ating Pangulo. Ang speaker si Martin. Na malamang hanggang sa sunod na kongreso, sigurado man lang pong panalo si Martin sa re-election bid niya at magiging speaker pa rin. Continuous ang pagiging speaker. Dito muna tayo sa ating joke time portion. Padala po ni Lourdes Dacoco. Si Juan, dumayo ng singing contest sa Maynila. Ang roles ng mga judges, kailangan yung tatlong judge mapatayo para po manalo. O ngayon, unang kumanta mga kababayan si Polo. Kinanta ni Polo yung kanta ni Frank Sinatra My Way. Maganda yung pagkakanta po. Katunog ni Frank Sinatra po. Pero yung judge na tumayo, isa lang. Ngayon, next contestant, pangalawa, si Rod. Kinanta niya yung Release Me ni Engelbert. Pagkatapos kantahin po yung kantang Please Release Me. Tumayo agad yung tatlo, kaya sigawan yung audience po. Wala na niya, panalo na si Rod. Yung pangatlong contestant po, si Juan. Pagdating po sa stage, bumanat si Juan mga kababayan ng kantang Lupang Hinirang. Tayuan yung tatlong judges, pati yung mga audience, tayuan sila. Lupang Hinirang. Pag hindi sila tumayo, lahat, may multa. Violation ng batas sa flag law. Panalo si Juan. Pati audience na patayo. Ayos na ayos, Lupang Hinirang, champion. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos.
Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi, qualified ka pa rin sa grand draw. Sa December, 10,000 yung prize. Ayos pa. Yung mga gustong sumali po sa ating Juke Time, padala lang po kayo ng entry. Mag-message lang po kayo sa Dante Maravillas at saka Dante Maravillas Vlog. Yung hindi pa nakasubscribe sa ating pong channel, click subscribe po ninyo. Tapos, i-share ninyo palagi yung ating mga videos para marami tayong mapasaya po. Sa Monday po, eleksyon na. Kaya ang akin pong personal na pinapakiusap sa inyo, i-number 1 ninyo. Baka masingitan pa po ng iba, i-shade ninyo agad, number 1 sa balota, Ben Abalos. Baka masingitan tayo ng mga walang kwenta. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay doon sa batas, i-impact lamang nila factory in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhar Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, tinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y pampay. Para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Bueno, mga kababayan, dito na tayo sa ating topic ngayon. Sabi natin kanina, yung Duterte youth na hindi man po youth, matatanda na kasi, disqualified na maging youth, pinatalsik nga po. Kaya masama yung loob, tinanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos ito at siyempre sinulsulan itong Duterte youth. Wala man ibang susulsul nito kundi si Sara at si Digong, yung pamilya Duterte po. Parte ito ng tinatawag na desperate move. At least makafile man na mga kababayan man lang ng impeachment laban sa Pangulo. Wala man po silang number. Ilan man lang sila mga kababayan na mga pro-Duterte congressmen. So, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Ito siya, mga kababayan. Cardenas file first impeachment complaint versus BBM. Ito po yung report ng ABS-CBN. Cardema couple to file Marcos impeachment complaint. Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema was at the House of Representatives to file the first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. Cardema has yet to provide a copy of the complaint to the media, but in a social media post, Cardema said the complaint stemmed from Marcos' decision to allow the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, to foreigners. House Secretary General Reginald Velasco was not yet available to receive the complaint as of this posting. Hindi pa man pala po na-receive. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang mangyayari niyan. Malamang, siyempre, may nag-file, i-receive yun. Pag nandun na, ay wala pa daw ngayon.
Hintayin siguro kung nandun na mga kababayan yung Secretary General ng Kongreso. O, ito yung post mga kababayan ng Duterte Youth Party List 2 hours ago. Ayan o. Republic of the Philippines, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Verified impeachment complaint for impeachment against the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Respondent. We, former Undersecretary Ronald L. Cardema and former Congresswoman Marie Cardema, boss of Calamba City, Laguna, the undersigned complainants, in our personal capacity in taxpayers, as registered voters, and as concerned citizens of the Republic of the Philippines under oath, do hereby state that nature of the petition. This is a complaint for the impeachment of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President Marcos Jr., the incumbent President of the Republic of the Philippines, based on the grounds specified below. The verified impeachment complaint is being filed under and pursuant to the provisions of Article 11, Accountability of Public Officers, Section 2 and 3 of the 1987 Philippine Constitution, as well as the rules of procedure in the impeachment proceedings of the 19th Congress of the Republic of the Philippines. The parties, complainants, former Undersecretary Ronald Cardema, of legal age, married, and former Congresswoman Marie Cardema, of legal age, married, with home address at Barangay 3, Calamba City, Laguna, where he may be served with summons, notices, and other legal processes in connection with this verified impeachment complaint and proceedings. Masama ang loob kasi ng mag-asawang Cardema kasi po tinanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos, overage kasi, bilang chairperson ng National Youth Commission. Pinalitan na po ni Joseph Francisco Ortega. Disqualified na po siya, overage, hindi na sa youth. Sabi ng Voice of Millennial, Duterte Youth anya na hindi man youth. O ngayon, siyempre, may mga kaibigan din siyang congressman, mangilan-ilang na lang po sila na mag-endorse niyan. Na ang reading natin mga kababayan, para lang po gumanti at para sa propaganda man lang mga kababayan, sabihin na yung ating Pangulo na-impeach, may nag-file ng impeachment. Pero siyempre, minority sila, kahit na may mag-endorse, kung walang sapat na numbers, hindi man po ma-impeach tulad ni Sara. Ang nag-endorse mga kababayan, ang pumirma, 245 lahat. Nadagdagan pa, 250 yung una na pumirma. May humabol pa, naging 245. Overwhelming mga kababayan. At itong mga kaalyado ng ating Pangulo sa Kongreso, sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez, malamang lahat sila mga kababayan, other than yung mga graduating na, hindi na pwede sa re-election ngayong May 12. Majority, kalyado ng ating Pangulo. The overwhelming majority. So malabo po ito. Ang purpose lang nila, malinaw po, paganti at magamit na propaganda. An act of desperation. Kasi po, si Sara Duterte na-impeach na ng Congress, kulang na lang po ang hinihintay nating impeachment trial sa Senado. Kaya nga po, si Sara Duterte working overtime. Pati si Hanile tumulong na, pati si Kitty na ikampanya yung mga senador nila para maisalba mga kababayan si Sara Duterte na hindi makonvict. Pero sabi nga natin, halimbawa pa manalo yung ilan sa kanilang mga ini-endorse na senador, pero yung mananalo po, based sa survey po, si Bongo pagkatapos si Bato de la Rosa. Pero sabi nga natin, kung si Bongo at si Bato de la Rosa manalo, may sword of Damocles laban sa kanila. Pati nga po si Sara kasama, yung warrant of arrest galing sa ICC na posible mga kababayan na iserve anytime ng Interpol. At i-deliver sila tulad ni Digong papuntang Dahig, na yun ang inireklamo at ginawang
base ng articles of impeachment na final nitong mag-asawang Cardema. Sinurrender daw si Digong sa mga dayuhan. Pati yung mga netizens po, hindi kumbinsido. Sabi ni Rosemary Yere, may utak pa kaya ang mga ito? Natagtag na. Alam nila hindi man magtatagumpay, pero nag-file. Malinaw po, mga kababayan na propaganda. Tama? Sabi ni Christenbert Torres Pablo, wait nyo muna na makonvict si Sara. Yan, pinagtatawanan lang sila. Mga kababayan, no? Sabi ni Danixi Seminar, grabe talaga ang kakapalan ng dalawang to. Mga wala ng nagawa sa bansa. Sabi ni Christopher Pasos, wala nang ang ambag, party list nyo. Ganyan pa pinagagawa nyo. Sabi ni Dino Andrada, it will not prosper. Sabi ni Elmer Clarence Pama, nakakatuwa talaga ang kampo ng kasamaan. Trip talaga nilang guluin ang kampo ng kadiliman. Ang sarap nyo panoorin. Mga lumang pelikula. Alam mo na ang ending. Sabi ni John Bernard, kandidato yung mga yan sa Kalamba, isang bokal, isang konsihal. Sabi ni Ernesto Magallon, wala yan, panggugulo lang yan, na yan sa bansa, dapat itapon kayo sa labas ng earth. Sabi ni Dory Recto, they never represented the youth, they are the blind followers of Duterte. Sabi ni Jean Early, Duterte Youth pasuldiho ng tax ng bayan pero Duterte family lang pinagsisilbihan. Sabi ni Prestigio Girardo, without support from Congress, it's an exercise in futility. The Cardenas siblings are hypocrites. They just want publicity. Nothing more, nothing less. Moreover, the new members of Congress are not yet duly elected and qualified. Sabi ni D. Romualdez, okay, junk petition. Sabi ni Christine Khalil, dagdag pasakit pa tong Duterte dugyot sa bayan. Wala man lang sumang-ayon po. Baka sila mga kababayan yung nagpo-post sa social media, may nagpo-post dyan na impeach Marcos Jr. Napakalabo mga kababayan na magtagumpay. Kasi majority ng Congress, the super majority, hindi nga lang majority, the super majority are allies of Marcos Jr. Kaya nga po, nandyan yung ating Speaker of the House na pinsang buo ng ating Pangulo. At gustong targetin po si Martin Romualdez ni The Little Girl. Inatunugan po. Kaya po, nagwawala palagi si Sara Duterte. Hindi nagtagumpay yung maitim na balaki nila noon. Kaya tinawag si Martin Romualdez mga kababayan na tambaluslos. Anyway, let them file the impeachment case na alam naman natin po ang patutunguhan at traskan. O ngayon, overtime sila sa pangangampanya sa Duterte. Sabi natin kanina, pati si may panawagan po, si Yanilet. Pero binasa ko yung panawagan ni Yanilet po. May tama siya. May punto po. O, ito yung report ng People's Tonight, sabi dyan, nananawagan ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Yanilet Abansenia sa publiko nitong Martes na vote wisely sa May 12 midterm elections. Pinayuhan din niya ang publiko na pumili ng taong hindi umano na nakawan ang bansa dahil anya ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Yan sabi niya. Sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas, sabi ni Abansenia. So, pakikinggan namin ang panawagan po ninyo. Iboboto namin talaga yung hindi nanakawan ang ating bansa. Tulad ng nangyari po doon sa pagkalunok, doon sa lumunok ng confidential funds, 125 million, 11 days ubos. Di ba? Kaya sabi dito sa balita ng People's Tonight,
Samantala, matatandaan na iniimbestigahan ng House Quad Committee noong 2024 ang pagwaldas ni Vice President Sara Duterte, stepdaughter ni Hanilet, sa 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education or DepEd na dati niyang pinamumunuan. Kaya talagang dapat boboto tayo nang hindi masiba sa confidential funds, hindi masiba sa pera ng bayan. So pakikinggan namin, Hanilet, yung inyong panawagan to vote wisely. Talagang hindi namin iboboto yung mga masiba. Alam na ninyo kung sino yung mga masiba? Kilalang kilala mo? May latest pa nga, mga kababayan, na controversy. Pinulgar ng isang journalist na nakabase doon sa Mindanao. Ayan si Verpi Bermudez. 1 million per day seminar at 1 million per step highway in Davao City. Binulgar niya 20 hours ago. Pinost niya, mga kababayan, sa kanyang page. Mindanao Insider, May 7. Kahapon, did you ever ask why Davao City Councilor Benny Al-Ag left the Duterte camp to end up as vice mayoral running mate of Attorney Carlo Nograles? Na-discover niya po, 1 million per day seminar and 1 million per step highway in Davao City. Sabi dito, in his blog just 2 days ago, Al-Ag said it was for the purpose of capability building trainings and seminar. The cost of the seminar training a staggering 350 million pesos. That's almost 1 million per day for the whole year, including Sundays, just 4 training seminars. So may bago na naman po na papaimbestigahan sa Kongreso. Hindi na si Sara, yung kapatid na si Baste. At si Digong. Kasi hindi lang, mga kababayan, yung pondo sa training seminar na 100 million per day. Kung di, yung pagpagawa ng Coastal Road doon sa Davao noong panahon ni Digong. 1.6 billion per kilometer road. That 1 million per day seminar training reminds us of the expensive Davao Coastal Road project contracted under former President Rodrigo Duterte. The Davao Coastal Road, believe it or not, is costing the taxpayer 1.64 billion pesos per kilometer. The usual cost of a 4-lane road is anywhere between 140 million to 200 million pesos per kilometer only. That means the Davao Coastal Road is 8 to 10 times more expensive. That means that every 1 meter of Davao Coastal Road is worth 1.6 million. You can stand on that road and take 1 footstep. You may find it incredibly expensive, but that 1 step already covered 1 million worth of road. Kaya tama si Hanilet. Dapat yung hindi magnanakaw sa pera ang manalo sa eleksyon na to, sa lahat ng posisyon, hindi lang sa pagkasenador. All positions. Congressman, mayor, senador, presidente. Tama yung kanyang panawagan. Kaya lang, yung kanyang panawagan, ang tama po, hindi man po sa mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, kundi sa mga kandidato nila. Di ba po, mga kababayan? Ang tama ng kanyang panawagan kay Sara at saka kay Baste ngayon. Based sa kung paniniwalaan natin itong expose ng isang journalist na nakabase sa Davao. So yun ang aabangan natin, mga kababayan, sa mga susunod na siguro after election na to. Pag balik, mga kababayan, ng sesyon, yung 19th Congress pa rin, siyempre, kasi mag-assume yung mga bagong elected officials June 30. Pero siyempre, alam na natin kung sino yung babalik or sino yung mga siguro
Hindi nanalo sa eleksyon, pero tingin natin majority sa mga incumbent congressmen natin na re-electionist, mananalo pa rin po. So tingnan natin, hintayin natin kung party ito na exposing ito, mga kababayan, ang papaimbestigahan. Malamang sa malamang, ganun ang mangyari. Kasi hindi po biro itong amount. 1 million per day. Paano mo gagastusin ng 1 million per day sa seminar? At 1 million per step highway sa Davao City. Talaga pong nakakagulat ang mga ganitong balita galing sa Davao. Kaya tama itong panawagan ni Hanilet. Sana iluklot natin sa posisyon ng mga taong may paninindigan. Yung mga taong kayang humindi sa pera. Ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Hindi para kay Mary Grace Piatos at sangkat terbang mga chichirya at grocery. Tama ba mga kababayan? Backfire na naman niya Mr. Maravilla. Lahat man nagbabackfire ang mga kwento nila, mga sinasabi nila, bumubuelta sa pagmumuka nila. At itong ating programa mga kababayan, ating sa inyo nitong ating mga sponsors, Fairmax Firming and Lifting Cream. Tinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.